marami ang nagsisikap magayos ng isang kasaysayan tungkol sa mga bagay na nagaganap sa gitna natin. Iyon sa pinalam sa atin ng mga taong buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita sa mga pangaral ng salita ay minabuti ko naman pagkatapos na masiyasat mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula ay may para sa iyo kagalang-galang na Teopilo, upang malaman mo ang katiyakan ng mga bagay na itinuturo sa iyo. Nang panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring ang pangalan ay Zacarias mula sa angkan ni Abias. Ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang pangalan ay Elizabeth. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at namumuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Subalit wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. Samantalang naglilingkod siya sa Diyos bilang pare at ang kanyang pangkat ang nanunungkulan ayon sa kaugalian ng mga pare. Napili siya sa pamamagitan ng palabunutan na pumasok sa templo ng Panginoon at nagsugo ng nagsunog ng insenso at sa oras ng paghahandog ng insenso ang napakaraming tao ay mananalangin sa labas. Nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng dambana ng insenso. Nang makita niya ang anghel, nasindak at natakot si Zacarias. Subalit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo at ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya na pangalan na Juan. Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa harap ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. Siya ay mapupuno ng Espiritu Santo mula sa mga sinapupunan ng kanyang ina. Marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. Siya ay lalakad sa unahan niya sa
espiritu at sa kapangyarihan ni Elias upang panumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayan na kalaan sa Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko malalamang gayon nga sapagkat ako ay matanda na at ang aking asawa ay puspos na ng mga araw. At sinagot siya ng anghel, akong si Gabriel na tumayo sa harapan ng Diyos. Ako'y sinugo upang makipag-usap at ipahayag sa iyo itong pag-uusap. Itong magandang balita. Pag-uusap at ipahayag sa iyo itong magandang balita, subalit ngayon sapagkat hindi ka naniniwala sa akin mga salita na magaganap sa kanilang kaparahunan, ikaw ay magiging pipi at di makakapagsalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. Subalit hinintay ng mga tao si Zacarias at nagtaka sila sa kanyang pagtagal sa loob ng templo. Nang lumabas siya, hindi siya makapagsalita sa kanila. Inakala nila na siya ay nakakita ng isang pangitain sa templo. Siya ay nakipag-usap sa kanila at sa pamamagitan ng mga hudyat at siya ay nanatiling ipipi nang matapos na ang araw ng kanyang paglilingkod. Siya ay umuwi sa kanyang bahay. Pagkatapos ng mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawa si Elizabeth. Siya ay nagtago ng 5 buwan na nagsasabi, ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin ng mga araw na iyon. Kanyang binigyan ng pansin upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga tao. Nang ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret, sa isang birhen nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose, mula sa bayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, magalak ka, ikaw na pinagpala ng Panginoon ay sumayo. Subalit siya ay lubhang naguguluhan sa sinabing iyon at iniisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ang pagbati sa kanya. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos, at ngayon maglilihi ka sa inyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng katastasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob
magkailanman at hindi sinabi ni Maria sa kanya, paano mangyayari ito? Samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, lililiman ka ng kapangyarihan ng katastasan, kaya ang batang banal ay tatawagin anak ng Diyos. Si Elizabeth na inyong kamag-anak ay naglihi rin ng isang anak na lalaki. Bagaman siya ay matanda na, ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi nangyayari. At sinabi ni Maria, narito ako, alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin ang sa inyong salita. Pagkatapos iniwan siya ng anghel. Nang mga araw na iyon ay tumindig si Maria at nagmadaling pumunta sa isang bayan ng Judea sa lupain maburol. Pumasok siya sa bahay ni Zacarias at dumati kay Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuno si Elizabeth ng Espiritu Santo. Sumigaw siya ng malakas at sinabi, pinagpapala ka ng Panginoong babae at ipagpala ang bunga ng inyong sinapupunan. Bakit nangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon, sapagkat nang ang tinig ng inyong pagbati ay sa akin na dininig, gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan.